This is the newest version of Honda Click 125 o yung tinatawag na Click V4 Smart Edition. At ang kagandahan sa Smart Edition na ito kumpara sa mga dating Special Edition na hindi lang kulay o yung colorways ang pinagkaiba. Ang Click V4 Special Edition ay naka-keyless ignition na. Hindi ba? Napakagandang bagay niyan para sa presyong halos kaparehas lang din ng Honda Click V3. Kung isa ka sa nag-iisip o nagpaplanong kumuha ng motor, maaaring i-consider mo ang Honda Click 125 version 4. Available ang motor na ito sa dalawang kulay. Ito ang matte fresco brown at ang isa naman ay matte axis gray. It has a 125cc engine displacement with 4-stroke, 2-valve, single overhead cam, liquid-cooled, and ESP engine. May bore and stroke na 52.4 by 57.9 mm at compression ratio na 11:1. Kaya nito mag-produce ng maximum of 8.26 kilowatts at 8,500 RPM at 11 Nm of maximum torque naman at 5,000 RPM. Sa itsura pa lang nito, kapansin-pansin na ang pinagbago mula sa dating design. May pagiging matulis ang itsura at halos may hawig sa version 1 ng Honda Click. Maraming nagbago sa fairings at sa shapes pero madali pa rin siyang makilala sa daan. Integrated pa rin ang kanyang mga ilaw sa headlight kung saan magkakasama ang signal lights at yung mismong headlight, and it gives more aggressive look sa kanyang V-shaped design. Kapansin-pansin din ang pinagbago ng kanyang LED taillight na mas manipis at mas stylish kumpara sa dati. Ang mga signal lights sa likod ay nakahiwalay pa rin at kasama ng fender. Ito ang major upgrade ng Honda Click, ang keyless ignition na dati nasa Click 150 lang or yung mga Click 160. Pero ngayon, para sa Click 125, malaking bagay na keyless na ang kanyang ignition. So ito yung remote niya. Meron tayong dalawang buttons dito. Isa sa lock and unlock. Isa sa answer back system. So dito sa lock, naka-green siya. So pwede siyang i-switch. Yan. Kung i-hold mo siya na matagal, magre-red, naka-lock na siya. Ayan, ayaw na niya ma-switch. Yung taas naman, answer back. Pag naka-green may tunog. So kung malayo ka, nahanap mo yung motor mo, nalilito ka, pindutin mo lang. Yan. Mag-iilaw yung blinker niya, tapos tutunog. Kung ayaw mo may tunog, i-mute mo. Hold mo lang na matagal, magre-red. Ayan, naka-mute na siya. Iilaw lang siya, pero walang tunog. Yan. Hold mo lang ulit para bumalik. Okay. Same position pa rin at nandyan sa ignition ang access para sa ating seat. Pagbukas mo ng upuan, it will give you a spacious storage na kagaya pa rin ng dati. But unfortunately, hindi tayo pwedeng maglagay ng mga malalaking helmet o yung mga regular size na helmet. Meron pa rin itong 5.5 liters of fuel tank capacity at base sa test na ginawa ng WMTC, kaya nitong umabot ng 50.3 kilometers per liter. Pero syempre, tandaan natin na ang fuel consumption nakadepende pa rin sa riding habits natin, sa kondisyon ng traffic at marami pang factors. Fully digital pa rin ang kanyang meter panel, pero kung mapapansin natin, meron ng konting design sa mga gilid. Konting patterns instead na all black ang background. Sa gawing taas ang indicators gaya ng signal lights, key icon, headlight, check engine, temperature check, idling icon, and battery. It gives all the basic information na kailangan natin. Yung speedometer, meron ding time, fuel gauge, trip A and trip B. Pwede din natin ma-check ang battery status ng motor. Meron itong idling feature, on and off switch sa gawing kanan. Basically, nakatutulong ito para ma-improve ang fuel consumption ng motor. Sa gawing kaliwa, same pa rin ang mga switches gaya ng busina, signal lights, at yung high beam and low beam switch. Meron din itong covered na pocket sa kaliwa kung saan pwede kang mag-charge ng phone or any device directly with a Type-C power outlet. So hindi na tayo mangangamba kahit abutan pa tayo or mag-drain yung ating battery sa gitna ng daan. Tubeless pa rin ang mga gulong nito at may sukat na 90 by 80 and 14 inches ang mag sa harap with telescopic fork suspension at naka-single disc brake. Sa likod naman ay 100 by 80 and 14 inches mags. Mechanical drum brake pa rin sa likod
na naka-unit swing suspension. CBS pa rin ang motor na ito o yung combi brake system kung saan kapag nagpreno ka sa likod, part ng harap ay napepreno na rin para ma-maximize ang braking power ng motor. May bigat itong 111 kilograms at ang seat height naman ay 769 millimeters. Para sa akin na may height na 5'7", sakto lang ang kanyang taas. With ground clearance na 131 millimeters na sakto lang din para sa mga regular na humps sa lugar namin. Ang Smart Edition ng Honda Click 125 ay may SRP na 87,000 pesos. Pero maaari pa rin magbago yan depende sa dealer. Masasabi ko na sulit ang makukuha nating features at specs na meron ang Honda Click version 4 Smart Edition. Saktong-sakto pang service, pang delivery rider, o kahit pa sa mga long drive dahil sa tipid ng motor na ito. Ang ganda at ang simple ng kanyang minimalist monotone design na mayroon lamang sticker ng Honda sa harap at emblem naman sa likod. Kung nagustuhan mo at nakatulong ang video ito, you can leave a thumbs up. At kung meron man ako nakalimutan o may gusto kayo idagdag, you can comment below para natin sa iba pang viewers. Yun lamang, magkita-kita tayo sa susunod na video.